Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Antaw. Taong 1962. Lingig, Surigao del Sur. Isinilang sa pamilya ng isang prominenteng manglilingo itong si Antaw. Bata pa lamang siya, nasaksihan na niya ang karumal-dumal na pangyayari sa lugar nila. Kilala rin bilang isang taong may halang na kaluluwa ang kanyang ama. Kaya kahit hindi sila noon gaanong kayamanan, abot langit ang natatanggap nilang respeto sa kanilang mga nasasakupan. Dahil sa ganun nilang estado, bata pa lamang pinag-aralan na ni Antaw ang mga pamamaraan ng pakikipaglaban ng kanyang angkan. Naniniwala siya, darating ang takdang panahon kung saan siya naman ang magmamana ng torno ng kanyang ama. Upang maikubli ang pagkakakilanlan ng kanilang pamilya, namuhay sila bilang mga magsasaka sa lugar ng Lingig. Yung mga kaibigan nila, limitado lang din at halos iilang tao lang din ang nakakapasok sa kanilang lugar. Hindi naman gaanong kalakihan ng kanilang angkan. Sa pagkakatanda noon ni Antaw, 5 lamang silang pamilya na naninirahan sa lugar na yon. Subalit sa kanilang lahat na magkakadugo, tanging ang kanilang pamilya lamang ang nagiging sentro ng mga utusan at mga gawaing kinakailangan nilang tapusin sa pang-araw-araw. Ayon pa kay Antaw na, sa kanilang baryo, hindi naman talaga nila hawak ang kabuuan ng mga tao. Kahit papaano, merong iilan pa rin sa mga ito ang itinuturing silang mga kulto. Gayunpaman, wala yung lakas ng loob para kumprontahin sila sa kadahilan ng alam nito ang kanilang sasapitin mula sa kamay ng kanyang ama. Dagdag pa ni Antaw na sa loob ng halos 3 dekadang paninirahan nila sa lugar, may mga taga-baryo na silang tinuruan ng leksyon. Yung iba binigyan nila ng pangalawang pagkakataon pero paralisado na ang buong katawan nito. Ang mga taong nakagawa naman sa kanila ng mabigat na kasalanan, matagal nang inilibing sa lupa ng kanyang ama. Dahil sa ganoong pangyayari, nakilala na ng iilan yung pamilya nila. Nare-respeto na rin sila ng mga manggagamot at albularyo sa kanilang lugar, kaya na may hindi naglaon, unti-unti na silang nasanay sa payapang pamumuhay. Akala nga ni Antaw, magtutuloy-tuloy na ang ganoong kaganapan, pero sa pagtungtong ng kapatid niyang babae sa edad na 22 anyos, nagkaroon ito ng isang manliligaw na naninirahan pa sa karatig lugar ng baryo nila. Noong una, hinayaan lang nila ito dahil yon ang kagustuhan ng kanyang kapatid. Pero habang tumatagal, meron na silang napapansing kakaiba. Yung binatang nanliligaw dito, kahit anong pilit nila, hindi yon pumupunta sa kanilang tahanan. Ang mas nakakapagtaka pa, wala itong ibinibigay na kahit ano sa kapatid niya. Siyempre, noong mga panahong yon, kapag nanliligaw ang isang lalaki, paniguradong araw-araw yung may dalang regalo upang pasayahin ang kanyang napupusuan. Dagdag pa ni Antaw na, hindi naman yon ang habol nila, ngunit sadyang nakakapanibago lang ang lahat. Marami naman noong sumubok na bumasok sa kanilang pamilya, pero hindi ganon ang pag-uugali ng bago nitong manliligaw. Dahil sa ganoong pangyayari, agad namang gumawa ng hakbang ang kanilang pamilya para alamin ang tungkol sa mga magulang ng manliligaw ng kapatid niya. Upang hindi naman ito mapansin ng kanilang mga ikinikilos,
minabuti nila Antaw na pagalawin yung iilan nilang tagasunod na hindi kilala sa kanilang lugar. Isang hapon, habang nagsasako ng palay itong si Antaw, napansin naman niya ang paglabas ng kanyang kapatid sa bahay nila. Masaya yung nagpapaalam sa kanilang mga magulang, kaya hindi niya na yon tinanong pa. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman niya yung inabisuhan na huwag magpapagabi sa daan. Dagdag pa niya na mapanganib ang panahon kung kaya't kinakailangan nitong mag-ingat. Mariin niya ring inilahad na hindi sa lahat ng oras at pagkakataon nakabantay ang kanilang angkan sa kanya. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, napangiti lang naman ito habang masayang sumasang-ayon sa mga bagay na kanyang sinabi. Ayon pa rito na, kahit nasa tamang edad na siya, hindi pa rin siya nakakalimot sa mga batas na kinakailangan nilang sundin sa kanilang pamilya. Dahil sa sinabi nito, agad namang ibinaling ni Antaw ang kanyang wisyo sa pagsasako ng palay. Umalis na din noon ang kanyang kapatid nang sa gayoy makarating ito ng baryo sa lalong madaling panahon. Kinahapunan, bago pa man lumubog ang araw, nasipat naman niya yung naglalakad kasama ang isang lalaking halos kaedad lang din ito. Pagsilay naman doon ni Antaw at ng kanyang ama, dali-dali naman nila yung tinawag habang pilit na kumakaway. Nang masipat naman ng lalaki ang kanilang ginagawa, nagmamadali naman yung umalis sa lugar na yon. Pero bago pa man yun makalayo, naharang na ito ng dalawang tiyuhin niyang galing din sa baryo. Pagsilay naman doon ng lalaki, wala na yung nagawa kundi sumunod. Makalipas lang ang ilang minuto, narating na nito ang kanilang pamamahay kung saan naroon si Antaw at ang kanyang ama. Sa pagharap naman ito sa kanila, agad naman nilang napansin ang ganda ng kasuotan ng lalaking yon. Maayos din ang postura nito at base sa kutis, walang duda, nagmula yon sa isang mayamang pamilya. Subalit sa kabila ng kanilang mga nakita, hindi pa rin sila gaanong nagpakakumpiyansa gawa ng likas na sa kanilang mga manglilingo ang maging bihilante pagdating sa mga sitwasyon na merong kaugnayan sa mga taong kahina-hinala para sa kanila. Noy, alam mo naman sigurong kami ang pamilya ng nililigawan mo. Maganda ba talaga ang pakay mo sa anak ko? Kung oo, bakit hindi ka pumupunta rito? Kami nakikisama lang kami sa'yo dahil ayaw naming ikaw pa ang pagmula ng gulo. Ito ang unang itatak mo sa isip mo. Kung kikitain mo ang anak ko, mas mainam na dito lang kayo sa bahay. Sa mga susunod, hindi na ako papayag na kung saan-saan pa kayo pumunta. Kaya ako to ginagawa. Para syempre, makilala ka din namin. Marami pa kaming hindi alam sa'yo at ganun ka rin. Kung gusto mo talagang patunayan niyang nararamdaman mo, gawin mo ang mga bagay na sinasabi ko. Bungad na wika ng kanilang padre de pamilya sa lalaki. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanyang ama, halos hindi naman yun makaimik. Ang tanging nagagawa lang ng lalaking yon, tumitig sa lupa na parabang nag-iisip ng mga isasagot. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik, dahan-dahan naman yung napasilay sa kanila habang mahinahong sumasagot ng, "Kilala ko na ho kayo at alam ko na rin na pamilya kayo ng mga manglilingo. Pero wag ho kayo mag-alala, wala naman yung problema. Sa uli, hindi naman ho kayo ang aking pinakikisamahan, kundi ang anak ninyo. Asahan ninyo, sa mga susunod na araw, dadalhin ko rito ang pamilya ko."
Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung nagpaalam sa kanila. Nang marinig naman yon nila Antaw, minabuti naman nilang hayaan na ito, buhat sa pangako nitong binitawan. Sa paglipas pa ng mga araw, kagaya ng kanilang napag-usapan, pilit nga itong tinupad ng lalaki. Ayon sa kanya, na habang nagsasama sila, napansin naman niyang wala itong binabalak na masama sa kanyang kapatid. Masiyahin din yung tao at marespeto ito sa mga taong nakapalibot sa kanya. Dagdag pa niya na matulungin din ng lalaking yon at hindi ito gaanong maarte pagdating sa kanilang pagkain. Dahil sa ganun itong pag-uugali, kahit papaano nakuha naman ito ang kanyang loob. Ang mas ikinatuwa pa noon ni Antaw, wala siyang napansing kakaiba sa anumang kilos at ipinapakitang pag-uugali ng lalaki. Isang linggo pa ang dumaan. Kagaya ng pangako nito sa kanila, dinala nga nito yung pamilya nito. Pero hindi pa man yun nakakapasok sa kanilang bakuran, pansin naman niya ang pagkaalarma ng kanyang ama, buhat sa mga panauhing kanilang nakikita. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, pabulong naman siya nitong inabisuhan na ihanda ang iilan nilang mga gamit. Mariin din siya nitong inabisuhan na sundin niya ang lahat ng utos nito dahil sa isang gabunang pamilya ang paparating. Nang marinig naman yon ni Antaw, dali-dali naman siyang pumasok sa kanilang pamamahay para sundin ang utos nito. Maya-maya pa, paglabas naman niya, pasimple naman niyang sinenyasan ng kanyang mga tiyuhin ukol sa mga nangyayari. Nang maunawaan naman ito ang kanyang nais iparating, dali-dali din naman yung naghanda. Bawat isa sa kanila, hindi na rin noon nakapagsalita, buhat sa kaba at pagkabahala na kanilang nararamdaman. Sa pagpasok naman ng mga ito sa loob ng kanilang bakuran, kitang-kita ni Antaw ang tila bang pagngisi ng ama ng lalaki na nanliligaw sa kanyang kapatid. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan niya ito, alam niyang hindi katiwa-tiwala ang pagmumukha nito. Bagaman maamo yon, nasisiguro niyang meron itong itinatagong kabangisan. Hindi naglaon. Nang makaharap na nito ang kanilang padre de pamilya, pasimple naman siya doong lumapit nang sa gayoy matulungan niya ang kanyang ama kung sakali mang may mangyayaring hindi nila inaasahan. Sa pag-uusap naman ng dalawang namumuno, naging maayos naman ang lahat. Base sa pagkakatanda ni Antaw, ang kasama ng lalaking nanliligaw sa kanyang kapatid ay yung mismong mga magulang nito at ang tatlo nitong tiyuhin na pawang mga mamamatay tao. Bilang isa kasing manglilingo, alam na nila ang lahat ng pinagkaiba ng mga taong walang karanasan kumpara sa mga taong sanay ng pumatay. Dagdag pa niya na, sa mga mata pa lang, alam na niya ang pinagkaiba. Sa loob ng halos 5 minuto niyang pag-uusap, naging maayos naman ang lahat. Ginalang ng padre de pamilya ng mga gabunan ang nais nilang mangyari at ganon din naman ang ibinalik ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang dumating na sa puntong nagkasundo na sila, doon pa lamang niya unti-unting napapansin ang tila bang pagkalma ng mga tiyuhin ng lalaki. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya naman siya noong napatahimik nang marinig niya ang ama nito na nagwiwika sa tatay niya ng, "Wala namang problema kung sa inyong pamilya nahanap ng anak kong ito ang kanyang mamahalin. Susuportahan namin siya. Sana ganon din kayo. At sana huwag kayong mag-alala tungkol sa lahi ng aming pamilya. Oo, mga aswang kami, pero hindi ibig sabihin nun, traitor kami.
Siguro sa lahat ng tao rito, kami lamang ang makikita niyong merong isang salita. Hayaan niyong patunayan namin na malinis ang aming intensyon sa inyo. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman ang kanyang ama habang sumasagot dito ng, Dapat lang. Dahil hindi kami nakikipagkasundo sa mga taong walang isang salita. Sa ngayon magtitiwala kami sa inyo. Pero sana maunawaan nyo rin, mananatili kaming alisto hanggang sa dumating ang puntong ako na mismong makapagpatunay na katiwa-tiwala ang inyong pamilya. Huwag nyo rin sanang kakalimutan, anumang oras, nakahanda kong sirain ang ating mga napag-usapan. Wala akong ibang hangad, kundi ang ikabubuti ng aking mga anak. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapatuloy naman ito sa mga gabunan sa loob ng kanilang pamamahay. Pagpasok naman ng pamilya ng lalaki sa loob ng bahay nila, agad namang napansin ng mga ito ang iilan sa mga koleksyon ng kanyang ama na pawang mga parte ng katawan ng mga nilalang na hindi likas na naninirahan sa mundo ng mga tao. Ayon kay Antaw, kaya nila yon inilabas sa mga aparador na pinagtataguan nito ay para maipakita sa pamilya ng lalaki na hindi rin sila basta-basta. Dagdag pa niya na kahit papaano natuwa naman ang pinuno ng mga gabunan sa mga dekorasyong kanilang ibinida sa loob ng kanilang tahanan. 2 oras pa ang lumipas, may mga bagay na silang napagkasunduan. Sumang-ayon ang pamilya ng lalaki na ito ang bibisita sa kanilang bahay at hindi nito maaaring dalhin kung saan-saan. Kapalit naman ng ganoong kasunduan ay ang pangako nilang ituturing nilang hindi iba ang lalaking yon sa kanilang pamilya. Inilahad din ng kanyang ama na hanggat maayos ang pakikitungo nito sa kanyang anak, wala sila doong maririnig. Dagdag pa nito na kung ang dalawang yon ang nakatadhana, handa naman silang tanggapin ng lalaki bilang parte ng kanilang pamilya. Matapos naman yung marinig ng Supremo ng mga gabunan, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanyang ama ng, Kung ganon nga ang mangyayari, edi magkapamilya na tayo. Yung mga kalaban mo, naririnig ko sa aming baryo, itinuturing ka din palang kalaban ng angkan ko. Mabuti yan, dahil matagal na akong nabuburyong sa buhay. Marami akong gustong gawin, mga bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Matapos naman itong makapagsalita, hindi na rin niya nagtagal sa kanilang tahanan. Bilang pagpapakita ng tiwala nito sa kanila, iniwan nito ang kanilang anak na nagkakagusto sa kapatid niya. Kagaya ng napag-usapan, bukal sa loob naman nila itong tinanggap, alang-alang sa kanilang mga kasunduan. Magmula noon, unti-unti na ring napapansin ni Antaw ang pagiging dikit ng lalaki sa kanilang pamilya. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mapaisip na isa nga yung magandang pasya kung iisipin. Naniniwala siya, wala nang makakatalo sa kanila kung magiging kaisa nila ang pamilya ng mga gabunan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging mapayapa naman ang kanilang pamumuhay. Yung lalaking nagkakagusto noon sa kanyang kapatid, halos oras-oras nasa bahay nila ito. Ayon kay Antaw na, nahanay sa pamilya ng mga Del Carmen ang taong yon. Nakilala niya rin yun sa pangalang Honesto, ang nag-iisang ordinaryong anak ng gabunang nakipagkasundo sa kanila. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol sa bagay na yon, kahit papaano napanatag naman ang kanyang sarili.
Hindi niya maipagkakaila ang kanyang saya, lalo pat inaasahan na niya na isang normal na bata ang magiging pamangkin niya. Ngunit 7 buwan pa noon ang lumipas, nang medyo magkadikit na ang kanilang pamilya, merong nangyaring hindi nila inaasahan. Yung lalaking kasintahan ng kanyang kapatid, bigla na lamang nanlamig. Unti-unti na ring dumalang ang pagbisita nito na siya namang kanilang ikinagulat. Dahil sa pangyayari, agad naman nila yung sinadya para kausapin. Hindi na kasi noon mapanatag ang kanyang ama. Gawa ng bukod sa buntis yung kapatid niya, marami na rin silang ginagawang plano para sa pagbubukod ng dalawa. Aminado naman si Antaw na tumulong ang pamilya nito. Pero syempre, ayaw nilang masira ang inaasahan nila sa dalawa. Sa halos ilang beses na rin nilang pagbisita sa kanilang baryo, tila bang napapansin na nila na para bang pinagtataguan sila ng pamilya ni Honesto. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, pinili muna nitong maging kalmado nang sa gayoy hindi sila magkamali ng pasya. Imbis di na personal yung sumadya sa pamilyang yon, nagdesisyon itong gawing representante si Antaw. Sa kanila kasing magkakapatid, siya ang maunawain at merong mahabang pasensya. Isang hapon, habang naghahanda siya sa kanilang lakad, bigla namang lumapit sa kanya yung kanyang ama. Meron itong bitbit na isang maliit na supot kung saan sa loob nito merong isang kamiseta na naninilaw na. Pagbigay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinitigan sa mga mata habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, Anak, isuot mo yan at huwag mong huhubarin. Isa yan sa mga pamana ko sa'yo bilang tagapaghalili ko. Noong nagdaang gabi, nanaginip ako ng masama tungkol sa pamilya natin. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Kaya sa ngayon, mas mainam na mag-iingat na lang tayo. Ano man ang mapapansin mo sa baryo, agad mo itong ipagbigay alam sa akin. Huwag mo sanang kakalimutan, anumang oras handa ang ating grupo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilay naman niya sa kanyang mga tiyuhin na bigla na lamang lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang mga manglilingo ay merong kakayahang pumasok sa mga anino. May kakayahan din silang gamitin yon bilang isang lagusan na siya namang nagbibigay daan sa kanila para mabilis silang makarating sa lugar na pupuntahan nila. Lahat din ng kanilang armas at karga sa katawan, purong mga buhay na anting-anting na siya namang napakamapanganib sa kanila. Ayon pa kay Antaw na, ultimo ang suot nilang balabal na itim, merong kakayahang ikubli sila sa panganib. Para magkaroon kayo ng ideya ukol sa mga manglilingo, may hahalin tulad nyo sila sa mga mersenaryong antingero. Ang pinagkaiba lang nila sa mga ito, bukod sa meron silang lamang sa kakayahan at armas, napakadali rin sa kanilang pumatay ng kalaban dahil pasurpresa ang kanilang mga pag-atake. Kalimitan sa mga pinapatay nila, hindi nito namamalayan na patay na pala sila. Kilala rin ang mga manglilingo bilang mga taong umaatake sa mismong ulo pa ng mga kalaban nila. Kadalasan, kung hindi pugot ang kanilang biktima, hati ang noo nito hanggang panga. Wala din yung galos sa kanilang mga katawan, indikasyon na hindi yon nakalaban. Ganyan kapanganib ang mga mangingilo. Taliwas din sa mga mersenaryo, hindi sila nagpapabayad. Meron kasi silang samahan, kung saan pawang mga pinapatay nila, mga balakid ng kanilang paniniwala. Kabilang na sa mga ito ang mga kapwa nila mga antingerong nakakagawa ng masama o hindi naman kaya'y mga grupo ng mga mambabarang at mangkukulam
na nagpapakalat ng salot sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Upang mabuo sa mga isipan nyo ang anyo ng mga manlilingo tuwing sila'y naninila, hayaan nyong magbigay ako ng konting detalye. Ayon kay Antaw, na kapag umaalis sila, palagi silang nakasuot ng itim na kasuotan mula ulo hanggang paa. Balot na balot nito ang kanilang katawan upang mapanatili ang konsagra ng kanilang mga kabal. Palagi din silang nakasuot ng salakot na gawa sa anahaw na siya namang kalimitan nilang pinagtataguan ng mga langis panggamot. Madalang lang din silang maglakad ng grupo. Gawa ng mas epektibo ang kanilang pagpatay kapag sila'y nag-iisa. Taliwas din sa mga antingero at mersenaryo, gumagamit ng mataas na uri ng pangkubli ang kanilang uri. Kadalasan nagtatago sila sa mga katawan ng puno upang malaya nilang mapagmasdan ang kanilang punterya. Kapag naunawaan na nila ang mga kilos nito, mag-iihip sila ng 5 buhay na katagas sa kanilang katawan na siya namang nagiging daan upang makapaglakbay sila sa anino. Kapag naisakatuparan na nila ito, mabilis silang lilitaw sa anino ng kanilang kalaban para yon ay pugutan. Kapag nagawa na nila ito, mabilis silang lilitaw sa anino ng kanilang kalaban para yon ay pugutan. Pagtapos nun, segundo lang din ang pagitan para sila'y maglaho. Walang saksi at walang bakas ng kanilang presensya. Dahil sa ganun nilang abilidad, nagkamit sila ng lahat ng respeto sa lahat ng uri ng nilalang. Mariinding inilahad ni Antaw, hindi sila nabibilang sa anumang panig ng kapangyarihan. Kumbaga, sa kanan at sa kaliwa, isa sila sa mga namamagitan nito. Hindi rin sila basta-bastang nanghuhusga, lalo na kung wala silang hawak na matibay na patunay. Isa din sa kanilang pinanghahawakan, hindi sila kumikilos nang naaayon sa kanilang mga sariling emosyon. Bawat nilalang na kanilang napatay, napatawan na yon ng hatol ng namumuno sa kanilang angkan. Balik tayo sa kwento. Matapos naman niyang maihanda ang kanyang sarili, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa masukal na gubat. Bagaman may malawak na daraanan patungo sa Karatig Baryo, hindi na siya doon dumaan dahil alam niya sa kanyang sarili, madali siya doong makakakita ng kalaban. Sa pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, mas lalo pang binilisan ni Antaw ang kanyang paglalakad. Pabor kasi sa kanila ang gabi, kaya mas kampante silang gumala ng madilim. Kalahating oras pa ang lumipas ng kanyang paglalakbay. Doon na nga niya tuluyang nakita ang bungad ng baryo. Hindi pa man siya nakakalapit dito, agad naman niyang nasipat ang 2 tiyuhin ni Honesto na naglalakad pabalik sa mismong bahay nito. Pagsilay naman niya sa mga panauhing yon, agad naman siyang nag-ihip ng dasal sa kanyang katawan, sabay pasok sa anino ng puno na naroon sa kanyang kinatatayuan. Paglitaw naman niya sa anino ng 2, agad naman niya yung tinawag habang pabulong na nagtatanong ng, "Si Honesto nasan? Bakit ilang araw na siyang hindi pumupunta sa bahay? Kung may problema kayo, mas magandang mapag-usapan na natin to. Huwag niyo kaming niloloko, lalo pat nagdadalang tao na ang kapatid ko." Nang marinig naman ng 2 ang kanyang boses, gulat naman yung napasilay sa kanya. Sa mukha ng mga tiyuhin ni Honesto, alam niyang hindi nito inaasahan ang kanyang pagpapakita. Maya-maya pa, nang masipat naman siya nitong merong hawak-hawak na itak, pinilit naman ng 2 na kumalma. Ayon sa isa sa mga tiyuhin nito,
pupunta sila sa bahay nito para doon na sila makapag-usap ng maayos. Dagdag pa nito na, totoo ngang may problema ang kanilang angkan, kaya na may naging limitado ang kanilang kilos sa kanilang lugar. Mariin din itong inilahad na merong kinakaharap na kalaban ng kanilang pamilya na higit na mas malakas kesa sa kanila. Isa din yun sa mga rason kung bakit hindi nakakapunta si Honesto sa tahanan ng kasintahan nito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng dalawa, minabuti naman niyang bumalik sa loob ng anino para mauna siyang makarating sa mismong tahanan nito. Mula roon, pasimple naman niyang inihanda ang kanyang pantakas na anting-anting kung sakali mang gipitin siya ng dalawang yon. Nang mahawakan na yun ni Antaw, agad naman siyang pumasok sa loob ng isang lumang bahay kasama ang dalawang tiyuhin ni Honesto. Pagdating naman nila sa sala, kampante naman sila doong naupo habang nagbubulungan. Ayon sa isang tiyuhin ng kasintahan ng kapatid niya, kaya yun hindi nakakapunta ay dahil sa mga banta sa buhay nito. Nanghihina na kasi noon ang kanilang padre de pamilya kung kaya't doon na paunti-unting nagsisilabasan ang mga kalaban nila. Dagdag pa ng lalaking yun na, kaya nito iniiwasan ng kanilang pamilya ay dahil sa ayaw nitong makadamay pa. Sa oras kasi na malaman yon ng kanilang mga kalaban, paniguradong pupuntirehin nito ang kanilang supling. Pagtatapat pa nito, isa yon sa pinakaayaw nilang mangyari, lalo pat nasisiguro nila na hindi nila ito kayang depensahan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Antaw na kasalukuyan na palang nagtatago ang pamilya ni Honesto. Dinala nila yon sa isang liblib na lugar kung saan tanging mga pamilya lamang nila ang nakakaalam. Ayon pa dito na, gabi-gabi na rin silang nagbabantay sa baryo dahil yung mga kalaban nila marami nang pinapalipad sa hangin tuwing sumasapit ang gabi. Pagtatapat pa nito, purong mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang pangunahin nilang kalaban. Kalimitan sa mga ito mga mangkukulam, mambabarang at mga aswang na labis na naapektuhan ng kanilang panunungkulan. Mariin ding inilahad ng tiyuhin nito na ang ganoong kaganapan ang kinakatakutan ng isang gabunan. Nang marinig naman yon ni Antaw, lahat ng kanyang katanungan nabigyan na ng linaw. Kahit papaano, kampante na rin siya, gawa ng nakumpirma na niya na hindi niloloko ni Honesto ang kanyang kapatid. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman siyang tumayo habang seryosong tinatanong ang dalawa ukol sa mismong kinaroroonan ng pamilya ng kasintahan ng kapatid niya. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad din naman yung humingi ng tawad sa kanya, gawa ng hindi nila yun kayang sabihin ng harapan. Pasensya ka na, pero nag-iingat lang din kami. Kung gusto mo talaga silang makausap, ikaw na ang gumawa ng paraan. Sa talino mong yan, alam kong madali na lang yan sa'yo. Mag-iingat ka nga lang, yung mga kalaban natin nasa paligid lang. Basta ito ang tatandaan mo, hindi kalayuan ng lugar nila sa baryong ito. Heto, kunin mo. Yan ang kapiraso ng damit na suot ni Honesto bago siya umalis dito. Nag-iisa lang yan, kaya wag mong iwawala. Wika ng isa sa mga tiyuhin nito. Nang marinig naman ni Antaw ang sinabi ng tiyuhin nito, napangiti lang naman siya habang taus-pusong nagpapasalamat. Hindi naglaon, nang wala na siyang pakay sa dalawa, dahan-dahan naman siyang pumasok sa anino ng katawan niya.
Sa pagkawala naman ni Antaw sa lugar, agad naman niyang hinanap ang pinagtataguan ng mga gabunan. Subalit ilang oras pa noon ang lumipas, bigo pa rin siyang makakuha ng mga palatandaan. Pagtungtong naman ng hating gabi, nagdesisyon na siyang itigil ang ginagawa niyang paghahanap. Bukod kasi sa milya-milya na ang kanyang layo, pakiramdam niya, naliligaw na siya. Habang nagpapahinga siya noon sa ilalim ng puno, tahimik naman niyang pinagmasdan ang napakalawak na kapatagan. Bagaman nag-iisa siya sa lugar na yon, hindi naman siya gaanong nababahala, lalo pat anumang oras, kaya niyang tumakas sa panganib. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla naman siya noong naalarma nang makasilay siya ng dalawang matandang naglalakad sa gitna ng napakalawak na kapatagan. Alam niya naman noong hindi siya nito nakikita, pero sa isip-isip noon ni Antaw, meron yung ginagawang kakaiba sa lugar. Maya-maya pa, pagpasok naman niya sa loob ng anino, dahan-dahan naman niyang nilapitan ng mga ito sa pamamagitan ng pagtungo sa mga damong merong anino buhat sa liwanag na naibibigay ng buwan. Sa paglapit naman niya sa mga nilalang na yan, doon na niya dahan-dahang naririnig ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Pagkarinig naman niya sa pangalan ni Honesto, walang pagdadalawang isip naman niyang dinukot ang kanyang itak, sabay litaw sa gilid nito. Bago pa man siya makita ng nilalang na yan, buong puwersa naman niyang hinataw ang ulo nito, dahilan para tuluyan yung kumalas sa katawan ng nilalang. Matapos naman niya yung gawin, agad naman siyang sinunggaba ng isa pa nitong kasama na siyang naging sanhi para magbunong sila. Paglapat naman ng matatalas nitong kuko sa itak niya, paulit-ulit naman yung umangil habang walang patid ang pagtulo ng laway nito. Ilang beses ding sinubukan ng nilalang na baliktarin ang kanyang wisyo, pero hindi yun sapat upang mabasag ang kanyang bakod at puder sa katawan. Nang maramdaman naman niyang pinangingibabawan na nito ang kanyang lakas, napangisi lang naman siya habang nagwiwika sa nilalang na yun ang, "Hindi ka man lang ba nangingilabot sa ginagawa mo? Alam kong alam mo kung sino ako." Wala akong pake kung manglilingo ka. Anong akala mo? Dahil sa titulong yan, hindi na namin kayo kayang patayin. Bata ka pa. At sa karanasan mong yan, alam kong nag-uumpisa ka pa lang. Sagot naman sa kanya ng nilalang habang pilit na pinangingibabawan ang kanyang lakas. Nang marinig naman ni Antaw ang sinabi nito, dali-dali naman niyang binunot ang nakasuksok na punyal sa kanyang bewang, sabay saksak sa hita nito. Pagbaon naman ng talim ng kanyang punyal, agad naman niyang napansin ang panghihina ng lakas nito. Dahilan para makaya niyang patirin ang nilalang. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad naman niyang initak ang dalawang kamay nito, sabay tapak sa dibdib upang mapigilan ang paulit-ulit nitong pagpupumiglas. Maya-maya pa, nang matalian na niya ito, agad naman niya yung tinanong ukol sa kung ano ang nalalaman nito kay Honesto. Dagdag pa ni Antaw na ang ginawa niyang pagpapahirap dito ay labag sa kanyang loob, ngunit napilitan lamang siya alang-alang sa kanyang kapatid. Matapos naman niyang makapagwika, dali-dali naman niya yung dinala sa lilim ng puno para ipako yon sa katawan nito. Nang may sakatuparan na niya ito, muli niya yung tinanong ukol sa mga nalalaman nito kay Honesto.
Dahil sa kanyang sinabi, pilit namang umangil ang matanda habang nagmamakaawa. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa ring seryoso itong si Antaw ukol sa mga bagay na hinahangad niyang malaman. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang ginagawa ng nilalang, walang pagdadalawang isip naman niyang inihiwalay ang binti nito, sabay wika doon ng, "Kung ako sa iyo, magsabi ka na. Sa bawat pagsisinungaling mo, mas lalo mo lang dinadagdagan ang parusang nakaatang sa ulo mo. Nasisiguro ko sa iyo na ang mga susunod na gagawin ko, hinding-hindi mo na magugustuhan." Dahil sa kanyang sinabi, doon na pilit nagwala ang nilalang hanggang sa napatitig na yon sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na rin itong inilahad ang tungkol sa mga bagay na nalalaman nito. Hindi na ako umaasang bubuhayin mo pa ako. Pero sige, bago ako mamatay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hinahanap namin ang pamilya ni Honesto. Marami silang pagkakasala sa amin na dapat nilang bayaran. Maunawaan mo sana na kaya namin ito ginagawa ay dahil meron silang nagawang pagkakasala. Mapapatay mo man ako, pero yung ibang mga kasama ko, hindi yun titigil. Alam na rin nila ang tungkol sa'yo, kaya alam kong madarakip at madarakip ka din nila. Sagot naman sa kanya ng nilalang. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, doon na ito nag-umpisang magsalita ukol sa kung ano ang mga nalalaman nito. Ayon sa nilalang na, nag-ugat ang kanilang galit laban sa pamilya ng mga Gabunan noong mga panahong lumipat yon sa kanilang lugar. Dahil sa sila ang tubong naninirahan doon, hindi sila pumayag na mapasailalim sa panunungkulan nito. Sinubukan nila doong makipag-aklas at sa loob ng 6 na taon nilang pakikipaglaban, wala silang nagawa kundi ang mag-alay ng buhay ng kanilang mga kasama. Dahil sa pagkamatay rin ng iilan nilang mga mauhusay na mandirigma, yun na rin ang naging hudyat ng tuluyang paghihina ng kanilang angkan. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pang lumakas ang pamilya nila Honesto hanggang sa wala na silang nagawa kundi ang sumilong sa kapangyarihan nito. Ilang taon din silang naging sunod-sunurang parang aso hanggang sa sumapit na nga ang panahong pinakahinihintay nila. Nang mabalitaan nila ang panghihina ng ama nito, agad naman silang gumawa ng paraan para bitagin ang anak nitong tao. Kaya nila yun ginawa ay dahil sa kagustuhan nilang pagdusahin ng matanda ukol sa ginawa nitong pangdidikta sa kanilang lahi. Subalit bago pa man nila yun maisakatuparan, nagawa ng makatakas ng pamilyang yon sa tulong ng mga tiyuhin nito. Sinubukan din nila yung sundan pero ang lakas ng kanilang pinagsama-samang puwersa ay hindi man lang makapantay sa lakas ng 3 tiyuhin ni Honesto. Ilang beses pa nilang sinubukang makipaglaban sa mga nilalang na yon, pero tanging mga kasamahan lamang nila ang nag-aalay ng buhay sa mga ito. Nang maunawaan naman nila ang pagitan ng kanilang mga lakas, agad naman silang nagpasya na ibahin ang kanilang taktika. Ayon kasi sa lahi nila, tanging ang pamilya lamang ni Honesto ang kinakailangan nilang pahirapan. Hindi na rin mahalaga kung hindi nila matatalo ang tiyuhin nito, gawa ng unang-una, wala naman yung kasalanan sa kanila. Naniniwala rin ng mga nilalang na yan na kapag napaslang na nila ang pinuno ng mga Gabunan, kusa na rin yung aalis sa kanilang lugar.
Sa pagpapatuloy naman ng pagbabahagi nito ng istorya, wala namang ibang naramdaman si Antaw kundi ang galit laban sa mga nilalang na yon. Kahit kasi tinuturing silang mga tagapagpatupad ng hustisya, syempre ibang usapan na pagsangkot ang sarili nilang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatim ang mga sinasabi nito, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal, sabay pugot sa ulo ng nilalang na yon. Pagbagsak naman ng ulo nito sa lupa, dali-dali naman siyang naglakad, pero nang ilang metro pa lamang ang kanyang layo, doon niya nasilayan ang pangkat ng mga aswang na kasalukuyang nagmamasid sa kinaroroonan niya. Matapos naman yung masipat ni Antaw, dahan-dahan naman siya noong umatras, ngunit nang akmang tatakbo na siya papalayo, doon naman niya nasilayan ang pagsugod ng napakaraming aswang na halos sumukol na sa lugar na kinaroroonan niya. Paglapit naman ito sa kanya, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban, dahilan para tumarak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ang mahahaba nitong mga kuko. Hindi pa nakontento ang mga nilalang na yan. Kinaladkad pa siya nito ng ilang metro bago ibalibag sa lupa ang kanyang katawan. Akala ng mga nilalang na yon napaslang na siya ng mga ito. Pero ilang segundo lang noon ang lumipas, unti-unti namang napansin ng mga ito ang tila bang pagbabago ng kanyang katawan. Sa isang iglap, tumambad naman sa mga ito ang katawan niyang naging kakulay ng buhangin. Segundo lang din ang dumaan matapos siyang gumuho hanggang sa mawala na ang bakas ng wangis niya. Pagsilay naman ng mga aswang sa mga nangyari, wala naman yung nagawa kundi ang umatungal ng napakalakas pagpapakita ng kanilang galit. Sinubukan din nilang hanapin si Antaw sa kabuuan ng lugar, pero kahit anong gawin nila, hindi na nila nasundan pa ang bakas nito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Hindi naman siya gaanong lumayo ng baryo dahil ang inaalala niya noon ay yung mga katagang ibinabahagi ng mga tiyuhin ni Honesto. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakbay, nadapo siya sa isang bundok na merong kakaibang itsura. Napakatarik ng tuktok nito, pero hindi naman yun gaanong kalakihan. Punong-puno rin yun ng kakahuyan at yung daan nito papasok, napakasukal. Nagkalat din ng mga kakaibang amoy sa paligid na tila bang amoy ng mga bangkay ng hayop na nabubulok. Matapos naman yung mapansin ni Antaw, maingat naman niyang pinasok ang lugar hanggang sa narating na nga niya ang paanan ng bundok na yon. Mula roon, meron siyang nakitang isang maliit na kubo na pilit tinatakpan ng mga sanga ng puno. Sa unang tingin noon ni Antaw, inakala niyang walang taong naninirahan sa lugar, pero pagsilay naman niya sa tabi nito, doon niya nakita ang isang binatilyong nakaupo, abalang-abala sa pagpapakinis ng tipak ng kahoy. Nang masipat naman yon ni Antaw, agad naman niyang dinukot ang kanyang itak, sabay bukas ng lagusan sa isang anino ng puno na malapit lang sa kinaroroonan niya. Pag-usli naman ang kanyang ulo sa tabi ng bahay nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya si Honesto. Napakapayat na nito, at sa estado ng taong yon, alam niyang hindi na yon nakakakain ng maayos. Inaasahan naman niya ito dahil ang paningin niya sa lugar na pinagtataguan ng pamilya nito, sadyang napakahirap nga talaga doong makakuha ng makakain. Dahil sa kanyang mga nakita, walang pag-aatubili naman siyang lumapit sa binata habang mahinahon yung tinatanong ng, "Honesto, kumusta na kayo rito? Ayos lang ba ang tatay mo?"
Nang marinig naman ni Honesto ang kanyang sinabi, bigla naman yung napasilay sa kanya, bakas sa mga mata nito, ang labis na pagkagulat at pagkabahala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ni Honestong dahan-dahan siyang lumalapit, agad naman yung tumakbo papasok sa bahay nito. Pagsarado naman ito ng pinto, paulit-ulit naman yung nagsisisigaw na para bang nababaliw na ito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung pinuntahan ni Antaw para kausapin. Pagpasok naman niya sa loob ng kubo, nadatna naman niya yung may hawak-hawak na talibong, pahikbing umiiyak habang nakatitig sa kinaroroonan niya. Nang mapansin naman niyo ni Antaw, pilit naman niya yung pinakalma nang sa gayoy makapag-usap sila ng maayos. Base kasi sa kanyang mga nakita, malalim ang takot na namuo sa katawan nito, dahilan para hindi na yon makilala ng kaibigan niya. Nasisiguro din noon ni Antaw, kakaiba ang lugar na pinagtitirahan nito, gawa ng parang hindi yun likas na makikita sa mundo ng mga tao. Isipin ninyo, sa kabila kasi ng napakadilim nitong paligid, marami doong mga halamang tumutubo na para bang may mga sariling buhay. Ayon pa nga kay Antaw na, sa ilang minuto niyang pamamalagi sa lugar na yon, pakiramdam niya yung mga halaman doon may kakayahang bunutin ang kanilang mga sarili sa lupa. May mga napapansin din siya doong kakaibang hayop na para bang nagmamasid lang sa mga ikinikilos nila. Minuminuto rin silang nakakarinig ng mga malalakas na pag-atungal na halos hindi naman niya mawari kung saang hayop yon nagmumula. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kahit papaano unti-unti na niyang napapansin ang pagkalma ni Honesto. Ilang minuto pa noon ang dumaan, pagsilay naman niya ditong dahan-dahan ng umuupo, dali-dali naman niya yung tinabihan habang mahinahong nagwiwika doon ng, "Honesto, nasaan ang tatay mo? Bakit parang ang tagal niyo na sa lugar na ito? Hindi ba ilang araw pa lang kayong lumipat?" Araw? Hindi lang araw ang paghihirap ko sa lugar na ito. Matagal nang patay ang mga magulang ko. Dinapuan sila ng matinding karamdaman. Ako na lang ang nakatira dito. At sa pagkakatanda ko, 2 taon na ang lumipas magmula nang mapadpad ako rito. Nanlulumong sagot naman sa kanya ni Honesto. Nang marinig naman yon ni Antaw, dali-dali naman niyang pinasok ang mga silid na naroon sa kubo na siyang naging sanhi upang makita niya ang 2 bangkay na nakaratay sa sahig ng nakakandadong silid. Kalansay na ang 2 bangkay na yon, indikasyon na matagal na panahon na nga itong namatay. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang inabisuhan itong si Honesto na sumama pero hindi na nito pinaunlakan ang kanyang alok. Ayon kay Honesto na, ikakamatay niya lang ng maaga kung lalabas pa siya sa lugar na yon. Dagdag pa nito, mas mainam na hanggang doon na lamang ang mga nalalaman ni Antaw ukol sa mga sumpang bumalot sa pamilya niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Bawat katagang inilahad sa kanya ni Honesto, taus-puso niya yung nerespeto. Antaw, umalis ka na. Hindi gagaya sa mundong pinagmulan mo ang ikot ng oras dito. Nga pala, meron sana akong hihingiing pabor sa'yo. Pakiusap. Palakihin mo ng isang mabuting tao ang anak ko. Kahit yun lang, ikakasaya na ito ng kaluluwa ko. Mangiyak-ngiyak na wika ni Honesto sa kanya. Matapos naman niya yung marinig, tumangulang naman siya habang dahan-dahang pumapasok sa lagusang ginawa niya.
Pagbalik naman niya sa lugar ng mga tiyuhin nito, wala na siya doong nakita maliban sa bahay nitong inabandona na. Magmula noong nalaman ni Antaw ang tungkol sa mga nangyari, pilit naman niya yung hinanapan ng kasagutan pero naging bigo sila ng kanyang ama. Dahil sa pangyayaring yun pinuno, minabuti naman nilang ituon ang kanilang atensyon sa pagpapalaki sa bata. Ngunit sa paglipas pa ng mga taon, kahit malaki na ang anak ni Honesto, ni minsan hinding-hindi pa rin malilimutan ni Antaw ang tungkol sa kanyang mga nasaksihan. Lalong-lalo na yung kanyang mga nalaman ukol sa kinakatakutang panahon ng mga gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang nalaman to, no, na isipin ninyo kahit gaano kalakas, kahit gaano ka makapangyarihan ng isang gabunan, meron pala silang kinakatakutang panahon. Wala naman siguro makakapagsabi sa atin kung kailan yung darating, tsaka kung ano yung mga bagay na ginagawa nun. Diba? Pero base dito sa kwento na to, kinakatakutan nila pag yung parang pinakaulo pa ng gabunan nanghihina na, doon na isa-isa maglalabasan siguro yung mga inalipin nila o yung mga dati nilang tauhan. Kasi alam naman nating lahat na yung mga aswang traidor yan Diba? Well, hindi overall. Siguro mga 97% ng mga aswang traidor yan. Diba? Siguro kung wala nang lakas yung gabunan na namumuno sa lugar na yon, siguro iniisip nila na tapusin na natin yan. Ubusin na natin yung lahi niyan para wala na tayo maging problema. Kasi kapag nakaluklok yan ng isang panibagong gabunan na mamumuno sa lugar na yon, magiging under na naman sila. Diba? Yun lang yung pagkakaintindi ko sa panahong kinakatakutan ng mga gabunan. Pero yung lahi naman nila Antaw, sobrang angas nun. Para silang mga assassin, di ba? Nabubuhay sila sa mga anino. Kaya nilang, well, hindi nabubuhay. Kaya nilang magtago sa mga anino, di ba? Tapos dun sila kakana. Kung kailan nila gustong tumapos ng buhay, kayang-kaya nilang gawin yun ng madalian. Kasi nga, nakakapagtago sila sa anino Meron pa nga sa part ng kwento na to yung biglang lumabas galing sa anino yung mga tiyuhin ni Antaw. Grabing kinilabutan ako sa eksena na yun. Ang galing. Sana lang no, may mga part 2, part 3 pa para malaman natin kung ano yung mga sumunod na nangyari kay Antaw Kaso nga lang, isang kwento lang Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.